Okay, so dito sa exam 1, project 1, okay, so sabi dito sa task 1, import the data from the source file morerentals.xml. So yung file po na pinapa-import, ang pangalan po niya is morerentals, and then yung file type is XML. And then yung file daw na yon is located kay Geometrix Templates folder. And then yung data niya na diving rentals, ilo-load po natin sa panibagong worksheet. Okay, so pagka po nag-i-import tayo, no, hindi po tayo nagpupunta ng file tapos open. Kasi magkaiba po yun. No? Pagka nag-open ka or kinlik mo tong open, nag-open ka lang ng file. Kaya hindi ka nag-i-import. Pag mag-i-import tayo ng data, ibig sabihin, yung existing data na yon ay idadagdag natin dito sa ating workbook. Etong workbook natin ay meron ng surf rental na worksheet. So magdadagdag tayo ng diving rentals dito as new worksheet. So mag-i-import tayo. So remember na pag import, nabasa nyo yung sa instruction, yung word na import, pupunta kayo ng get data na drop down kay data tab, and then get data, and then from file, so yung pinapa-import is XML file, so from XML. And then eto po si more rentals na kay Geometrix Templates, okay, and then import natin. Okay. So, dito, pag ito medyo malaki, malaki sa screen, tas hindi nyo makita yung load sa ibaba, pwede nyo i-resize ito. Yan, pwede nyo i-resize na ganyan, or pwede nyo i-resize itong nasa baba kung natatakpan siya, no? So, ganyan lang. So, ito po yung diving rental. Ito-zoom in ko lang. So, ito yung diving rental. So, pwede mo siyang i-click, and then i-click mo yung load na drop down, and then load to. Okay? Or, pwedeng i-right-click mo yung diving rental and then load to. So, yun. Pwedeng right-click or pwedeng dito. So, right-click ko na lang. Load to. And then, sabi sa instruction, i-load daw natin siya sa panibagong worksheet. Ayan. So, make sure nakaselect tayo rito sa new worksheet. And then, wala na tayo ibang pipindutin. And then, okay lang. And then, wait for a while lang. And then, ayan, nakita nyo na yung diving rentals na data is nadagdag dito sa ating worksheet tab. Okay? So, yun na po yun. So, pwede na natin i-mark completed. And then, task 2. So, sabi sa instruction, on the surf rentals worksheet. So, again, pag nabasa nyo na kung saan worksheet kayo mag-edit, pupunta na agad kayo ron para hindi nyo na makakalimutan. So, sabi rito sa instruction, doon daw tayo kay surf rentals. So, punta na agad tayo kay surf rentals. So, i-clear down natin yung formatting in cell range A4 to D4. Babasahin nyo rin po, class, mabuti kung anong cell range yung pinapabago or pinapaselect. Okay, pag sinabing cell range, ibig sabihin marami kayong cell na isa-select, hindi lang isa na ganyan. So, marami kayong isa-select. So, sabi rito, A4, ito yon hanggang D4. Okay, isa-select nyo lang po. So, marami ring nahihirapan sa pagsaselect. Ano kasi ang ginagawa? I-click muna sa kanila isa-select. Minsan nagkakamali sila ron eh. Minsan napipindot itong nasa corner na yan. Ito. Yung autofill. So, ayan. Ganyan nangyayari, no? So, class, pagka kayo ay nagsaselect, huwag nyo nang bibitawan yung mouse once na kayo nag-start mag-drag. So, item ID mula kay A4 hanggang D4. So, i-clear natin yung format. Pag sinabi mong format, ibig sabihin, i-reset mo siya sa dati niyang itsura, no? So, ito yung clear format, nasa may home tab, tapos editing group, then, ayun, yung pambura na kulay pink. Baka sa screen niyo walang label na clear, pero yung may icon siya na pambura na kulay pink or purple. And pwede nyo i-click yung drop down and then clear formats. So, babalik siya sa original niya na black yung fill color, tapos naka-white yung font color. So, ayan. Yun na yun, and then mark completed. Task 3. On the surf rental worksheet ulit. Okay? In cell C15, enter the rental cost of a full day boogie board package using the sum function. So, alam natin na yung sum is nag-a-add siya, no? Nag-a-add, addition. Gamit daw po yung named range na boogie package. So,
pagka nabasa nyo na rin tong word na named range, ibig sabihin, ito po ay naka-bookmark na. Okay? So, nakalagay na po siya kay name box. Pag tinignan natin yung name box, okay, yung drop down ng name box. Ito yung name box, nasa tabi siya ng formula bar. So, nakalagay na si Boogie Package. Yun yung gagamitin natin sa loob ng sum. Okay? So, pagka kinlik ko kasi itong Boogie Package, makikita natin na nakaselect tayo sa tatlong cells. 25, 10, saka yung 15. So, ito yung ipag-add natin. So, dito daw natin ilalagay yung formula kay cell C15. So, again, pagka formula, nag-i-start tayo sa equal sign, and then yung function name which is sum, open parenthesis, and then i-type lang po natin yung name na Boogie Package. So, habang nagta-type ka, meron ditong suggestion na lumalabas sa'yo ng Boogie Package. So, pwede mong i-double click. Ayan, so, nung nailagay na natin sa Boogie Package, na-select din yung kulay blue, yung tatlong cell natin, 25, 10, saka 15, ipag-add niya yan. Tapos, close parenthesis, and then enter. So, yun, $50. So, yun na yung task 3, mark completed. Task 4, ito, madali lang. Change the orientation of the surf rental worksheet to landscape. So, again, ang pagpapalit ng orientation, meaning nun, kung halimbawa, pinrint mo siya, kung nakapa-portrait, nakapatayo yung papel, or nakapahiga yung page. So, nandun yung kay page layout. And then, ayun po yung orientation, and then landscape. So, hindi man natin nakita dito yung nabago, pero meron yan, ano? Okay, mark completed. Task 5. Inspect the workbook for compatibility issues. And then, yung result daw ng compatibility checking natin is ikakopy daw natin sa new worksheet. So, again, pag nabasa nyo na yung word na inspect the workbook, yan po ay automatically naka file tab. Okay, tapos info. And then, nakalagay dyan, inspect workbook. So, ang pinapa-inspect sa atin ay compatibility issues. Marami pong nagkakamali ang ginagawa. Kiniklik yung inspect document. So, nasa baba yung check compatibility. Yun ang gagawin natin. Check compatibility. And then, ang sabi raw, copy the results to a new worksheet. So, ito, copy to new sheet. Okay? And then, ayan. Nagdagdag siya ng another worksheet. Sheet 1. Tas, andito yung result ng compatibility checking natin. Then mark complete. Grade project. Tingnan natin kung tama. So, ayan. Tama lahat.